Okay mga kababayan ha, ito pag-usapan natin itong pagtatalo ha. Talagang sagutan talaga si Benny Abante at saka si Marcolita. Kasi itong si Marcolita mga kababayan, pinagtatanggol niya po si BP Sara. Siyempre, mali naman itong si Marcolita. Bakit mali? Kasi nga, ang pinagtatanggol niya hindi marunong magpaliwanag. Kaya doon pa lang mali na agad. Diba? Kaya naman ang pinipilit ngayon ni Marcolita mga kababayan, yung mga nakaugalian, diba? Nakaugalian na dapat daw yan ang ipatupad. Tulog yata to si Marcolita diba? Bagong Pilipinas na tayo. Dapat sumunod tayo sa bagong Pilipinas, hindi yung kaugalian. Pag sinabi mong kaugalian sa Kongreso, yan po kasi yung mga kababayan, yung pa yung mga panahon ng kupong-kupong, panahon ng korupsyon. Yan pa yan panahon ng mga kung sino-sino pa. Ngayon po may bagong Pilipinas na tayo. Natural, lahat ng mga nakaugalian noon dapat na baguhin. Kaya nga bagong Pilipinas Kaya nagtalo po itong si Abante at saka si Marcolita mga kababayan. At siyempre buti na lang nandito si Congressman Jenky Lustro. Kaya hindi talaga umubra si Marcolita. So, pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin. Ito. Pakinggan natin I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution of politicizing and matters concerning politics, Mr. Chair. How many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the But that is a question I will leave, and I will terminate my manifestation, Madam. Yes. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. Honorable Marcolita, we are not blaming the right to suspend. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Nagmamarunong kasi si Marcolita alam mo, ang hirap kasi sa ibang mga politiko dyan na tulad ni Marcolita ang hirap kasi sa kanya mga kababayan dahil talagang ang dami-daming mga congressman dyan na talagang gustong malaman kung saan napunta yung budget ni BP Sara. Pero ito si Marcolita nagmamarunong, gusto niya diretso na bigyan ng budget para wala nang tanong-tanong. Diba? Pangit naman yun Marcolita. Pangit yun. Dapat sumunod tayo sa batas talaga para hindi tayo tularan. Hindi kayo tularan ng iba dyan. Diba? We will proceed to the next interpellator, the Honorable Congresswoman Luistro. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. I wish to manifest that the refusal of Her Excellency Vice President Sara Duterte to take her oath in today's hearing in the conduct of inquiry in aid of legislation is an affirmation of her stand, her position during the budget briefing of the OVP. And this representation wishes to manifest that when the resource speaker does not take her oath, then it follows that whatever statement she will provide, we call it could not hold any water. That being not under oath, the same cannot be used as an evidence in any inquiry, in any proceeding, Mr. Chair. In other words, her refusal to answer in the last budget briefing of the OVP is tantamount to her stand in today's inquiry of refusing to take her oath. That is for manifestation, Mr. Chair.
And with that, Mr. Chair, I wish to remind the committee, our esteemed colleagues, and the Filipino people of the constitutional mandate that public office is a public trust. When there is a question, we're bound to answer. We're bound to explain. As a matter of fact, no less than the Philippine Constitution provides, we are accountable to the Filipino people at all times. We are now confronted by the issue on confidential fund. And I wish to emphasize, ang confidential fund po ay pera ng taong bayan. Correct. And we owe it to the people to explain kung paano ito ginastos, saan ito napunta, and to be specific, sinunod po ba natin ang joint circular regulating the use of confidential fund. Mr. Chair, I wish to raise as well, to invoke as well, and remind our esteemed colleagues that pursuant to the separation of power, we, the Congress, is exercising the power to legislate. Under this power, we also have the power of the purse. We can amend, we can revise, we can approve, and we can disapprove the budget that was proposed to us by the executive. And I wish to remind as well that the best instrument which shows the power of the purse of the people is no less than the General Appropriations Bill, which is an embodiment of the allocation for the entire Philippine government, which is the result of the legislative process of the Congress. In other words, ang budget po ng ating bansa ay napapaloob din sa isang batas, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso, and that is the power to legislate. To be able to make sure that the power of the purse is properly exercised, we are granted as well by the oversight power, and that is to make sure that all our legislations, that includes the budget of the national government, the General Appropriations Act, are well complied with by our fellow public servants. And to make... Wait lang, nangangawit na ako. Nangangawit ng kamay ko. Okay mga kababayan ha. Ang mahirap dito kasi kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, dahil parang sa tingin ko lang ha, ito opinion ko lang, parang ang gusto ni Vice President ipakita sa mga congressman na Vice President ako, mas mataas ako sa inyo, kaya bakit kayo ang susundin ko? Parang ganun ang nasa, ito opinion ko lang to ha, parang ganun parang na anuhan siya, na parang ang isip, binabasa ko yung isip ni Vice President. Parang ang sinasabi niya dito, ba't ko kayo susundin? Vice President ako, mga congressman lang kayo. Kung ganun ang nasa isip ng ating Vice Presidente, mukhang hindi naman yata tama. Diba? Kasi mga kababayan tama yung mga congressman dito proseso. Ibig sabihin proseso, dumadaan, hindi nilalaktawan, dumadaan tayo sa mga batas. Bakit kailangan natin dumaan sa mga batas na yan? Kasi sila naman yung gumawa niyan Di ba? Hindi naman ordinaryong tao, hindi naman, kaya nga okay yung Pilipinas natin, may mga hinuhuli, may mga nagtatago, tulad ni Kibuloy, nagtago, tapos nahuli. Di ba? Kasi nga, mayroon tayong batas na sinusunod. Ngayon, mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, yung hindi panunumpa ni Vice President, yung hindi pag-uot niya. Paano siya tatanungin mga kababayan? Sige nga. Paano ka tatanungin ngayon kung hindi ka marunong manumpa? Hindi ka sumusunod sa batas. Ibig sabihin,
Bakit ayaw mo manumpa, Vice President? Kasi tuloy-tuloy yung pagsisinungaling mo. Di ba? Yun eh. Ngayon, ba't ka hindi ka nag-oath, hindi ka nanumpa, tapos tatanungin ka, pwede ka magsinungaling. Kung ano lang ang sabihin mo, hindi ka nag-oath, hindi ka nanumpa, kaya anytime pwede ka magsinungaling na naman. Para bilogin na naman ang ulo ng taong bayan. Kaya hindi ka na lang natanong, di ba? Mas mabuti pa, huwag ka na lang tanungin. Umalis ka na lang. Wala ka pala siguro sinadya mo yun na hindi ka manumpa, hindi ka mag-oath kasi ayaw mo na tanungin ka. Dahil ang isasagot mo na naman, no comment. Di ba? Yan po yung pinagtatalunan nila dito. Tama ito si Congressman Luistro Talagang sip-sip lang itong si Marcolita, mga kababayan. Kaya ang akala naman niya mas magaling siya. Ito, tandaan nyo to Hindi po kayo magaling, Marcolita. Okay? Hindi ka magaling. Hindi pwede mas magaling ka sa lahat dyan ng mga congressman na nandiyan sa committee na yan. Di ba? Imposible yan. Oo, pwede natin sabihin na magaling ka, pero imposible yan na may matatalo mo sila lahat dyan. Di ba? Napaka-imposible yan, mga kababayan wala pang ganun. Politiko ka, politiko si Sara, politiko lahat ng mga congressman na to. Yung mga congressman, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho para sumunod sa batas ang lahat. Di ba? Sa batas naman yan, hindi naman yan, nakita mo nyo naman, binabasa, di ba? Ibig sabihin, nasa batas lahat natin yan, yung kanilang proseso dyan. Bakit nyo, hindi dapat kayo exempted dyan? Sumunod dapat tayo lahat. Tuloy natin. Galit ba ako? Hindi. To make sure, and as a consequence of this oversight power, we have this inquiry in aid of legislation. Correct. So I just wish to remind the Filipino people, and that includes the OVP, ito po ay trabaho ng Kongreso. Correct. Busisiin ang budget. And not only that, to exercise the oversight power to make sure na yun pong ating mga nakaraang legislation, that includes the General Appropriations Act, ay nagamit ng tama ng mga ahensya ng gobyerno. Tama. I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution, of politicizing and matters concerning politics, Mr. Chair. Third, Mr. Chair, we should be uniform in the application of our rules. If we are guided by the constitutional mandate that public office is a public trust, if we observe malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in the LGUs, as a matter of fact, we have pending inquiry in aid of legislation concerning LGUs. Kung iniimbestigahan po natin ang Office of the Mayor, kung iniimbigastahan po natin ang Office of the Governor, by equality under the law, we should conduct an investigation as well to the Office of the Vice President. And I wish to thank the Honorable Valeriano for taking a stand before the plenary to initiate this inquiry in aid of legislation to address the observation not only of this representation, but of our fellow members of the Committee on Appropriations about the irregularities which we have seen already in the disbursement of fund, as a matter of fact, not only of the confidential fund, but even the regular allocation of the OVP. With that, Mr. Chair, may I proceed to my question for the COA. Kanina Yes. po, But after your lengthy manifestation,
You have already Mr. Chair. consumed 4 Just minutes. one question, Mr. Chair. Mr. Just Chair, one question. Yes, the Honorable Marcoleta. May I offer a counter manifestation, Mr. Chair? Later po, 1 minute na lang po siya and then I Kasi will baka makalimutan yung continuity, yung flow ng discussion. I'd like to ask only, Mr. Chair, by way of manifestation, is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress? Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. And I think nobody could question that. Even the privileged speech of the Honorable Valeriano. I think the proper question there, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. Asserting or not asserting that power is of no moment. Yun po ay birthright. Yun po is inherent right of Congress. And let me make of record, the office of the Vice President, to my mind, did not undermine the power of the purse. When she personally came in the first hearing and presented herself, including the budget by way of a PowerPoint presentation, she made a presentation, Mr. Chair. And after that, she made a categorical statement that she said, I forgo, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the Office of the President by way of question and answer, and instead I leave it to the discretion of the House of Representatives on their decision to decide on the proposal as presented. This is a very respectful answer. Mr. Chair, I did not find any offensive remark in that particular statement. She gave the entire House of Representatives the entire discretion and the entire right to decide on the proposal she presented before us. Why would we blame her for saying that she disrespected Congress? No, sir. I think it was triggered by the fact that questions were asked in relation to the confidential and intelligence funds. To my mind, Mr. Chair, these particular funds were subjected to a notice of disallowance. But the notice of disallowance by its nature, by its very nature, Mr. Chair, is contestable. It is appealable. It is yet to be explained. And initially, as explained by the representative of COA, the notice of disallowance suffered by way of supporting documents, by way of non-compliance with certain requisites. What if the Vice President is able to provide all the supporting documents? What if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to consider that all these funds are eventually allowable and they are not disallowed? And chances are she may be able to do that. Hindi po final judgment ang notice of disallowance. As a matter of fact, based on COA's own representation the other day, the Vice President received the notice of disallowance only on August 24, 2024, which means, Mr. Chair, the Vice President has 6 months within which to reply and make an answer. That is correct, Madam COA. So, 6 months is up to February 2025. We should give her all the allowance. We should give her the time. Because 6 months is 6 months. So why are we rushing to make a judgment? As a matter of fact, as I have already initiated earlier, Mr. Chair, when you said that anything we can discuss in this committee provided it is of public interest, and you said that intelligence funds and confidential funds are public interest. But I said, because of our own rules, we should make a prior and preliminary determination that is directly and principally connected to malfeasance
misfeasance or non-feasance. We have not made that determination. How can we now begin questioning whether or not the intelligence funds covered by an initial notice of disallowance is already directly and principally connected with non-feasance or misfeasance or malfeasance? Madam COA, how many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the Before I, honorable, But that is a question I will leave, and I will Yes. terminate my manifestation, Madam. Yes, but I will. I I believe, would like Mr. to Chair, that respond. this is still my time. Yes, but I would like to respond to your manifestation. Yan ang, di ba? Mali agad si Marcoleta. Hindi siya marunong sumunod talaga sa batas din. Manang-mana sa kanyang amo. Hindi pa niya oras yun ha. Oras pa ni Congressman Jinky Lustro yun. Inagawan niya. Total, hindi ka rin naman marunong sumunod sa batas. Papasok na si yung pananahimik dito ni Bini Abante. Sinupalpal ka na dahil hindi ka rin naman marunong sumunod sa batas. Sasapat na rin siya. Kaya nagkagulo kayo dyan. Congressman Marcoleta. Parliamentary inquiry, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary inquiry of the I would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You do not have the right to the- determine that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Gagulo. Di ba? Paipal ka kasi Marcoleta di ba? Ayan, sinupalpal ka na. Masyado mabait kasi yung chairman nyo. Si Chowa, ayan, si Abante lang pala katapat mo Di ba? Wag mo kasing tuturuan yung mga congressman dyan. Puro parehas naman kayo di ba? Alam mo, pinaka magandang gawin dyan makisama. Makisama. Lahat naman di ba? Para sa akin, makisama dapat. Ngayon kung mayroong pagkakamali, ang mahirap dito kay si BP ang dito, pinaka ugat. Hindi marunong makisama si Vice President. Gusto niya, pag kanya talaga. Ano yan, ang tawag doon na sakim. Sakim yun, sakim ang tawag doon, sakim. Kasi pag kanya talaga, hindi pwede na pag yung alam niya na batas ay yun talaga. Meaning to say, Yan yung mahirap dyan mga kababayan. Ayan, Marcoleta, nasa palpal ka niya Total yung oras ni Congressman Jinky Lustro inagaw mo. Medyo na-irita na si Bini Abante sa kadadaldal mo. Sumabat na rin kahit hindi pa niya oras. Kasi mga agaw ka ng oras, pasokin na rin ni Abante yung oras mo. Diba?